Isang basurang galing sa kalsada. Yan lang ang tingin nila sa akin. Pamamumu. Sa gitna ng maranyang penthouse, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa bintana ang sumasabay sa pagkadurog ng puso ni Clara. Habang maririnig ang malamig na tinig ni Arthur, "Huwag kang umasang mamahalin kita. Nandito ka lang para magsilbi. Mong tindiyamang pampamstan." Pero hindi nila alam, sa bawat pagyuko ni Clara, isang bagong reyna ang isinisilang mula sa mga abo ng pang-aalipusta. Sino ang huling luluha? Ang bilyonaryong walang puso o ang babaeng itinuring nilang dumi sa paanan? Huwag mong isiping dahil hinayaan kitang manatili rito ay may halaga ka na sa akin. You are just a maid, Clara. Isang kagamitan, isang kasangkapan. Linisin mo ang kalat na yan at lumayas ka sa harap ko. Ang boses ni Arthur ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng dambuhalang penthouse na iyon. Hindi man lamang siya nag-abalang tumingin kay Clara habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Para sa kanya, ang babaeng nakatayo sa kanyang harap ay bahagi lamang ng mga kagamitan sa bahay. Isang bagay na walang damdamin, walang pangalan, at walang saysay. Dahan-dahang lumuhod si Clara sa malamig na marmol na sahig. Sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na pantalon, mariin niyang hinawakan ang isang maliit na botelya ng gamot. Iyon ang huling pera na mayroon siya, ang huling pag-asa para sa kanyang amang nahihirapang huminga sa isang masikip na silid sa dulo ng rili. Kanina lamang, pumasok siya sa gusaling ito, dala ang kanyang resume, umaasang ang kanyang talino sa accounting ang magliligtas sa kanilang pamilya mula sa utang. Ngunit sa isang iglap, dahil sa isang pagkakamali at sa kanyang sariling desperasyon, naging isang hamak na tagapaglinis siya sa mata ng lalaking ito. Ang mga piraso ng basag na kristal ay tila humihiwa sa dulo ng kanyang mga daliri habang pinupulot niya ang mga ito ng paisa-isa. Ngunit mas masakit ang bawat salitang binitawan ni Arthur. Hindi nararamdaman ni Clara ang hapdi ng sugat sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang natitirang dignidad. Tila ba dahan-dahang itong natutunaw gaya ng yelo sa basong nabasag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing siya ay isang accountant, na siya ay may pangarap, na siya ay tao rin. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan, naging isang malapot na pait na kailangan niyang lulunin ng paulit-ulit. Tila naging banyaga sa kanya ang sariling mga kamay, na ngayon ay puno na ng bahid ng alikabok at dugo mula sa maliliit na hiwa ng kristal. Ang bawat pagyuko niya ay isang pagtanggap sa malupit na katotohanan ng buhay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Arthur na humahalo sa amoy ng ulan sa labas ay nagsilbing paalala kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga mundo. Siya ang langit na hindi naaabot at si Clara ang lupang tinatapakan at dinuduraan. Nang matapos niyang linisin ang sahig, tumayo si Clara ng dahan-dahan, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang ang kanyang puso ay tila isang telang pinipilit pigain. Tumingin siya sa likod ni Arthur, sa malawak na tanawin ng syudad na kumikislap sa dilim sa likod ng malalaking bintana. Sa kabila ng ningning ng mga ilaw, bakit tila mas madilim pa ang kanyang kinabukasan kaysa sa gabing ito? Bakit ang pag-ibig sa pamilya ay kailangang bayaran ng ganito kalaking halaga? Hanggang kailan kailangang mamatay ang sariling pagkatao para lamang mabuhay ang mga mahal sa buhay? Tinalikuran niya ang lalaking ni hindi alam ang kulay ng kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya palayo,
Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Tila bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Alam ni Clara, ang gabing ito ay simula pa lamang ng kanyang paglalakad sa apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang munting apoy na nananatiling buhay sa kanyang diwa. Isang pangakong balang araw, hindi na siya yuyuko sa sinuman, kahit sa lalaking nagturing sa kanya na isang basura. Ang malamig na semento ng kalsada ay tila humihigop sa natitirang init ng katawan ni Clara habang naglalakad siya palayo sa nagtataasang gusali ng Makati. Hawak niya ang kanyang luma at basang bag. Yakap-yakap ang huling pag-asa na tila unti-unti nang naglalaho kasabay ng pagtila ng ulan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Clara, ang tatay mo, kailangan na siyang ilipat sa ICU. Hindi na sapat ang oxygen tank lang. Kailangan nating magbayad ng deposit sa ospital bago mag-umaga. Kundi, ang boses ng kanyang tiyahin sa kabilang linya ay puno ng takot at panginginig. Hindi na narinig ni Clara ang mga sumunod na salita. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Tumingala siya sa itaas, sa pinakatuktok ng Alexandra Tower, kung saan naroon ang penthouse ni Arthur. Ang liwanag mula sa bintana nito ay tila isang bituin na nangungutya sa kanyang kadiliman. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Wala na siyang ibang mahihilingan ng tulong. Ang kanyang dangal ay isang marangyang bagay na hindi kayang pambili ng hininga para sa kanyang ama. Dahan-dahan, bumalik si Clara. Ang bawat hakbang pabalik sa lobby ng gusali ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang gwardyang tumingin sa kanya kanina ng may pag-aalinlangan ay tila mas lalong nagduda sa kanyang hitsura. Basang-basa, namumutla, at tila isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng masisilungan. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng penthouse, huminga siya ng malalim. Ang tunog ng doorbell na kanyang pinindot ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Bumukas ang pinto. Naroon si Arthur, nakasuot na ng isang itim na silk robe. Hawak ang isang baso ng alak. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Malamig, mapang-api, at puno ng disdain. I thought I told you to leave, saad ni Arthur. Ang kanyang boses ay tila isang latay na tumatama sa balat ni Clara. Sir, yung offer nyo, yung tungkol sa pagiging stay-in maid. Ang boses ni Clara ay halos pabulong, ngunit naroon ang determinasyong nagmumula sa kailaliman ng kanyang desperasyon. Tatanggapin ko na po. Kahit ano gagawin ko. Basta ibibigay niyo lang sa akin ang advance para sa ospital ng tatay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Arthur. Hindi ito ngiti ng kasiyahan, kundi ngiti ng isang taong napatunayang ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapat na presyo. I see. So, your dignity is only worth a hospital bill? Sige. Pasok. Inilapag ni Arthur ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng glass table. This is a contract, Clara. Not an ordinary employment contract. Dito, pagmamay-ari ko ang bawat oras mo. You will stay here 24/7. You will clean, you will cook, and you will obey every single command without question. At ang pinaka-importanteng rule, you are invisible to the world. Walang dapat makaalam na narito ka.
especially my family. Kinuha ni Clara ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng bawat titik na kanyang isusulat. Sa sandaling idampi niya ang tinta sa papel, alam niyang hindi na siya ang dating Clara. Hindi na siya ang accountant na nangarap na maging CEO balang araw. Siya na ngayon ay isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ni Arthur. Good, sabi ni Arthur nang makuha ang pinirmahang papel. Kumuha siya ng isang makapal na envelope mula sa kanyang drawer at walang pasubaling itinapon ito sa tapat ni Clara. Go to the hospital. Pay the bills. Then come back here before dawn. Ayaw kong makakita ng dumi sa bahay na ito paggising ko. Mabilis na umalis si Clara. Bit-bit ang perang tila galing sa dugo ng kanyang sariling pagkatao. Matapos ayusin ang lahat sa ospital at masiguro na ligtas ang kanyang ama, bumalik siya sa penthouse bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang silid ay matatagpuan sa dulo ng isang madilim na hallway. Maliit, walang bintana, at tila isang selda. Habang inilalagay niya ang kanyang kakaunting gamit sa ilalim ng maliit na kama, may isang bagay na tumama sa kanyang paa. Isang lumang litrato na tila matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Marahil ay nalaglag mula sa mga gamit ng dating nanirahan doon. O baka kay Arthur mismo. Dahan-dahang pinulot ni Clara ang litrato. Sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang babaeng nasa larawan, suot ang isang puting bestida, nakangiti sa gitna ng isang hardin ng mga bulaklak. Ang hugis ng kanyang muka, ang kurba ng kanyang mga labi, at ang lungkot sa kanyang mga mata. Ito ay tila tumitingin sa isang salamin. Hindi maaari, bulong ni Clara sa sarili. Ang babaeng kamukhang-kamukha niya sa litrato ay may suot na isang kwintas. Isang medalyon na pamilyar sa kanya. Isang kwintas na eksaktong kapareho ng tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito mawala noong siya ay bata pa. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng ito sa buhay ni Arthur? At bakit tila ang tadhana ay may mas malalim at mas madilim na plano sa likod ng pagtatagpong ito? Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang malakas na kalabog ng pinto mula sa kwarto ni Arthur. Ang tunog ng mabibigat na hakbang nito ay tila isang babala. Mabilis niyang itinago ang litrato sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot at pagtataka. Ang bawat kislap ng liwanag ng araw na tumatama sa mga mata ni Clara ay tila isang malupit na paalala na wala siyang karapatang mapagod. Wala pang 3 oras ang kanyang tulog mula nang matapos siyang maglinis ng dambuhalang kusina ni Arthur. Ngunit kailangan na niyang magpalit ng anyo. Mula sa isang aninong nakayuko sa sahig, kailangan niyang maging isang matalas na accountant sa kumpanya ni Arthur, ang Alexandra Group. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang bagong buhay, ang maging dalawang magkaibang tao sa ilalim ng iisang Panginoon. Sa kumpanya, isa siyang hamak na empleyadong hindi napapansin. Sa penthouse, isa siyang gamit na walang boses. Clara, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ang bagal-bagal mong kumilos, akala mo ba ay binabayaran ka rito para maging estatwa? Ang matinis na boses ni Isabela ay pumunit sa katahimikan ng opisina. Si Isabela ang tumatayong manager ng accounting department at ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Arthur.
Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit na tila sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Sa bawat paglakad niya, ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos sa tiles ng opisina ay tila isang babala sa lahat ng mga empleyado. Pasensya na po, Ma'am Isabela. Tinatapos ko lang po itong financial report para sa quarter na ito. Mahinahong sagot ni Clara, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puyat at pagod. Inihagis ni Isabela ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ni Clara. Gawin mo yan, ngayon din. At huwag kang magkakamali kahit sa isang decimal point. Ayaw ni Arthur ng mga taong palpak, lalo na ang mga taong mukhang galing sa hirap na katulad mo. Napayuko si Clara. Ang bawat pangungutya ni Isabela ay tila asin na ibinubudbod sa sugat ng kanyang pagkatao. Gusto niyang isumbat na siya ang kumuha ng pinakamataas na marka sa kanilang board exam, na mas higit pa ang alam niya kaysa sa babaeng ito na nakakuha lamang ng posisyon dahil sa kanyang apelyido. Ngunit kailangan niyang manahimik. Ang buhay ng kanyang ama ay nakasalalay sa sahod na nakukuha niya rito at sa perang ibinibigay ni Arthur sa penthouse. Nang sumapit ang gabi, habang ang lahat ng mga empleyado ay naghahanda na para umuwi at magpahinga, ang kalbaryo ni Clara ay nagsisimula pa lamang. Mabilis siyang nagpalit ng suot sa loob ng isang maliit na cubicle. Mula sa kanyang office attire, patungo sa kanyang uniforme bilang katulong. Palihim siyang lumabas sa back exit ng kumpanya at tumakbo patungo sa penthouse ni Arthur na matatagpuan lamang sa katabing gusali. Ang katahimikan ng penthouse ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Naroon si Arthur sa kanyang study room, nakatalikod habang nakatingin sa malawak na syudad. Ang amoy ng mamahaling tabako at kape ay pumupuno sa silid. "You're late by 5 minutes." Malamig na sabi ni Arthur nang hindi lumilingon. "Pasensya na po, sir. Marami lang pong trabaho sa..." Biglang napatigil si Clara. Muntik na niyang masabing galing siya sa sariling kumpanya ni Arthur. "I don't care about your excuses. Start cleaning the balcony." "Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng ulan sa mga salamin," utos ni Arthur. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang nagkukuskos ng salamin, nakita ni Clara ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim. Ang kanyang mga balikat ay tila laging may pasan na mabigat na dambuhala. Kinuha niya ang maliit na calculator mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na laging nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tila nakakausap niya ang kanyang mga pangarap sa gitna ng pagiging alipin. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang marinig ni Clara ang tunog ng pagbukas ng main door ng penthouse gamit ang isang card key. Ang malalakas na hakbang na papasok ay hindi kay Arthur. Pamilyar ang tunog ng mga sapatos na iyon. "Arthur! Darling, surprise! I decided to visit you tonight." Ang masayang boses ni Isabela ay umaling-awngaw sa buong penthouse. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Hawak niya ang basahan at balde, suot ang kanyang unipormeng pambahay. Wala siyang madaanan palabas dahil ang balcony ay isang dead end. Nakita niya si Isabela na naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Arthur, malapit sa glass door kung saan siya nakatayo. "Sino yan?" tanong ni Isabela habang naniningkit ang mga mata. Nakatingin sa isang aninong nakatayo sa balcony. Lumingon si Arthur sa direksyon ni Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot, kundi isang hamon. Ngunit para kay Clara,
Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay sa kanyang pagkakahuli. Kung makikita siya ni Isabela sa ganitong kalagayan, hindi lamang ang kanyang trabaho ang mawawala, pati ang pagkakataon niyang iligtas ang kanyang ama ay tuluyan ng maglalaho. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa glass door. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa hawakan ng pinto. Handa nang buksan ito at harapin ang sinumang nasa loob. Huwag mong buksan yan. Madumi pa ang labas. Baka pumasok ang alikabok sa loob. Ang malamig at autoritanyong boses ni Arthur ay tila isang utos na nagpatigil sa kamay ni Isabela sa hawakan ng pinto. Bahagyang lumingon si Arthur. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Ngunit ang talas ng kanyang titig ay sapat na upang mapaatras ang kanyang fiancé. Oh, I'm sorry, darling. Gusto ko lang namang makita kung sino ang bagong dumi na pinapasok mo rito sa penthouse mo. Sabi ni Isabela habang pilit na tumatawa. Isang tunog na tila pagkiskis ng matatalas na kuko sa pader. Balita ko, kumuha ka raw ng bagong maid. I hope she's better than the last one. She's just a girl I hired to do the heavy work. Don't waste your time on her. Sagot ni Arthur sabay higop sa kanyang alak. Sa kabilang panig ng salamin, sa gitna ng madilim at mahalumigmig na balcony. Nararamdaman ni Clara ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Nakasandal siya sa malamig na pader. Pinipilit na gawing kasing nipis ng anino ang kanyang katawan. Ang bawat salita ni Isabela ay tila mga palasong may lason na tumatagos sa glass door. Ang babaeng nagpapahirap sa kanya sa kumpanya ay narito ngayon. Ilang sentimetro lang ang agwat. Tinatawag siyang dumi. Clara, come here and serve us some coffee, sigaw ni Arthur. Lalong binalot ng takot si Clara. Bakit tinawag ni Arthur ang pangalan niya? Sinadya ba niya ito? O gusto niya lang makita kung gaano kabilis madudurog si Clara sa harap ng 2 taong nagmamay-ari ng kanyang kapalaran? Dahan-dahang binuksan ni Clara ang pinto. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray na tila ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Pumasok siya sa loob. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa isang bitayan. Isang kape para sa akin at gawin mong matamis para sa aking fiancé. Utos ni Arthur habang nakatitig ng diretso kay Clara. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang inilalapag ang tasa sa harap ni Isabela. Hindi niya mapigilang mapatingin sa mga kamay ni Isabela. Mga kamay na maayos ang pagkakamanicure. Mga kamay na kailanman ay hindi humawak ng basahan o nagkuskos ng sahig. Kinuha ni Isabela ang tasa, uminom ng kaunti, at biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Isang matinding puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano ito? Ang pait! Bingi ka ba o sadyang tanga lang? Sabi ko matamis. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Clara, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umaling-awngaw sa buong penthouse. Ang sampal ni Isabela ay kasing talas ng isang latay. Tumagilid ang muka ni Clara. Ang kanyang buhok ay humampas sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang agarang pamamanhid na sinundan ng isang matinding init na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang lasa ng bakal, ng sarili niyang dugo, ay humalo sa kanyang laway. Wala kang kwenta. Ganito ba ang klase ng mga taong kinukuha mo, Arthur? Isang hampas lupa na hindi man lang marunong sumunod
Sa simpleng utos, sigaw ni Isabela habang dinuduro ang nanginginig na si Clara. Lumingon si Clara kay Arthur, naghahanap ng kahit munting bakas ng pagtatanggol. Ngunit ang lalaking hinalikan ang kanyang mga pangarap noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa kanyang ama ay nakatingin lang. Walang galaw, walang kibo. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bato, tila pinapanood lamang ang isang palabas na wala siyang pakialam kung sino ang nasasaktan. Ang katahimikan ni Arthur ang mas masakit kaysa sa sampal ni Isabela. Ito ang mensahe ng katotohanan. Sa mundong ito, siya ay isang gamit lamang na pwedeng saktan, pwedeng hiyain, at pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Umalis ka sa harap ko bago ko pa maipakain sa iyo ang tasa na ito, bulyaw ni Isabela. Tumakbo si Clara patungo sa kanyang maliit na silid. Doon, sa dilim, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Ang bawat hikbi na pinipilit niyang pigilin ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang litratong nahanap niya sa ilalim ng kama, ang babaeng kamukha niya. Hinaplos niya ang muka nito. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Sino ka ba talaga? At bakit pakiramdam ko? Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay naranasan mo rin sa kamay ng mga taong ito. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay biglang napatigil nang marinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Walang kumatok. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok. Isang aninong pamilyar ang amoy ng tabako at mamahaling alak. Hindi lumingon si Clara. Ngunit alam niya ang bigat ng presensya ng taong pumasok sa kanyang maliit na silid. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling alak ay sapat na upang maging pamilyar sa kanya ang bawat hininga nito. Nanatili siyang nakatalikod, pilit na itinatago ang namamagang pisngi at ang basang mga mata. Huwag kang umasa. Nahihingi ako ng paumanhin para sa ginawa ni Isabela. Ang boses ni Arthur ay nananatiling matigas, ngunit may kakaibang tono na hindi maipaliwanag ni Clara. Isang tono na tila may bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko naman po inaasahan iyon, sir. Pabulong na sagot ni Clara. Ang bawat salita ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Alam ko naman po kung nasaan ang lugar ko sa bahay na ito. Narinig ni Clara ang tunog ng paglapit ni Arthur. Isang malamig na bagay ang biglang dumampi sa kanyang mainit at kumikirot na pisngi. Napasinghap siya sa gulat at bahagyang napaharap sa lalaki. Hawak ni Arthur ang isang maliit na yelo na nakabalot sa isang malinis na puting panyo. Hawakan mo ito. Huwag mong hayaang makita ng nga na kung tanggong. Tang mga tao sa kumpanya ang bakas na, "Yan bukas. Ayaw ko ng mga usap-usapan," sabi ni Arthur habang iniaabot ang panyo. Kinuha ni Clara ang panyo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ni Arthur. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kuryenteng naramdaman niya sa simpleng pagdampi na iyon ay sapat na upang mapawi ang lamig ng yelo. Tumingin siya sa mga mata ni Arthur. Ang mga matang kanina ay tila bato. Ngayon ay may bakas ng isang malalim at nakatagong sugat. Bakit hindi ka lumaban? Tanong ni Arthur. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. You are an accountant, Clara. You have a degree. You're smart. Bakit hinahayaan mong tapakan ka ng mga taong katulad ni Isabela? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara.
Dahil ang talino ko po ay hindi kayang magbayad ng hospital bills ng tatay ko. Ang diploma ko po ay hindi kayang bumili ng gamot na kailangan niya para mabuhay. Sa mundong ito, sir, ang mga taong katulad ko ay walang karapatang magkaroon ng pride kung ang kapalit noon ay ang buhay ng mga mahal namin. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ulan na tumatama sa labas ng penthouse. Naupo si Arthur sa dulo ng maliit na kama ni Clara. Isang bagay na hindi niya akalaing gagawin ng isang bilyonaryo. Alam mo, ang lola ko, siya lang ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Panimula ni Arthur, ang kanyang paningin ay nakatuon sa kawalan. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Pero nang mamatay siya, iniwan niya ako sa mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa. Kaya natuto akong maging bato. Natuto akong wag nang makaramdam para hindi na masaktan. Lumingon siya kay Clara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang tunay na Arthur. Ang batang naiwan sa dilim. Ang lalaking takot na muling magmahal dahil sa takot na muling maulila. Noong una kitang makita, may kung ano sa mga mata mo na nagpaalala sa kanya. Isang uri ng katatagan na hindi ko makita sa mga taong nakapaligid sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Arthur ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Clara. Inilayo ito sa kanyang mukha upang mas makita ang bakas ng sampal. Ang kanyang paghawak ay napakaingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang isang mamahaling kristal. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman na ni Clara ang mainit na hininga ni Arthur sa kanyang balat. Wag kang iiyak, Clara. Ang mga luhang yan ay masyadong mahalaga para sayangin sa mga taong hindi alam ang halaga mo, bulong ni Arthur. Sa sandaling iyon, ang galit at puot na nararamdaman ni Clara ay tila natunaw. Sa gitna ng karangyaan at kalupitan ng mundong ito, nahanap nila ang isa't isa. Dalawang sugatang kaluluwang naghahanap ng mapagsisilungan. Ngunit bago pa man maging mas malalim ang sandali, muling naalala ni Clara ang litratong itinatago niya sa ilalim ng kanyang unan. Sino ang babaeng? Ang pangdamating. Sinong babaeng iyon na kamukha niya? At bakit tila may malaking sikretong nakatago sa likod ng bawat pagpapakita ng kabutihan ni Arthur? Sir, sino po si Aurora? Ang tanong na biglang kumawala sa mga labi ni Clara, na naging dahilan upang biglang tumigas muli ang anyo ni Arthur at mabilis itong tumayo. Ang init na kanina lamang ay bumabalot sa silid ay biglang napalitan ng isang nakakapangilabot na ginaw. Ang bawat titik ng pangalang binanggit ni Clara ay tila isang saksak sa pandinig ni Arthur. Ang anyo nito ay biglang nagbago. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakapanlulumong dilim na tila isang bagyong namumuo sa gitna ng dagat. Tumayo siya ng mabilis, ang panyo na may yelo ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang basang bakas sa marmol na tila mga luhang hindi mailabas. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalang iyan sa pamamahay na ito. Ang boses ni Arthur ay mas mababa pa sa bulong, ngunit puno ng panganib. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa kanya. Ikaw ay narito para magtrabaho, hindi para mag-usisa sa buhay ko. Get out. Leave me alone. Hindi na naghintay si Clara ng pangalawang utos. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila pagtakas mula sa isang multo na hindi niya nakikita
Ngunit nararamdaman niya ang malamig na hininga. Kinabukasan, ang pagod ay tila isang mabigat na kadena na nakagapos sa bawat kalamnan ni Clara. Sa opisina ng Alexandra Group, ang mga numero sa kanyang computer screen ay tila nagsasayaw at nagiging malabo. 3 gabi na siyang halos walang tulog. Sa umaga ay accountant, sa gabi ay katulong, at sa bawat bakanteng minuto ay nasa ospital siya para bantayan ang kanyang ama. Clara, ito ang mga vouchers na kailangang ma-audit bago mag-lunch. Ayaw ko ng delay. Utos ng isang katrabaho habang ipinapatong ang isang bundok ng papel sa kanyang mesa. Tumango lamang si Clara. Hinawakan niya ang kanyang sentido na tila pinupukpok ng martilyo. Ang tunog ng mga keyboard sa paligid ay naging isang nakakahilong ugong. Nang sumapit ang 5:00, sa halip na magpahinga, muli siyang tumakbo patungo sa ospital. Kailangan po nating madagdagan ang dosis ng kanyang gamot, Clara. Pero ang presyo nito ay, alam mo na, ang malungkot na tinig ng nurse ay tila isang hatol. Binilang ni Clara ang kanyang natitirang barya. Wala na. Ubos na. Ang tanging paraan ay ang humingi muli ng advance kay Arthur. Ngunit paano niya gagawin iyon pagkatapos ng nangyari kagabi? Pagbalik niya sa penthouse, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang kabaong. Naroon si Arthur sa dining table, nakatitig sa pagkaing inihanda ni Clara, ngunit tila wala siyang ganang kumain. Pumasok si Clara sa kusina, kinuha ang mop at nagsimulang maglinis ng sahig nang walang kibo. Ang bawat pagkuskus niya sa sahig ay tila paghahanap ng lakas na matagal na niyang naubos. Mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Arthur ang bawat galaw ni Clara. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng dalaga habang hawak ang mop. Nakita niya ang pamumutla ng kanyang mga labi na tila wala ng daloy ng dugo. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang utang na loob sa katapatang ipinapakita ng babaeng ito sa kabila ng lahat ng kanyang kalupitan. Clara, stop that! Kumain ka na muna! Utos ni Arthur. Ang boses ay wala na ang talim ng kagabi. Ayos lang po ako, sir. Tatapusin ko lang po ito. Sagot ni Clara nang hindi tumitingala. Ngunit sa sandaling iyon, ang buong paligid ay biglang umikot. Ang puting kisame ay tila bumabagsak sa kanya. Ang tunog ng tubig sa balde ay naging isang malabong eko. Binitawan ni Clara ang mop. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang lantang bulaklak sa gitna ng marangyang sala. Sa isang iglap, bago pa man tumama ang ulo ni Clara sa matigas na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ni Arthur ay tila isang muling pagkabuhay para sa kanyang nanlalamig na diwa. Ramdam ni Arthur ang sobrang init ng balat ni Clara. May nilalagnat ito sa sobrang pagod at gutom. Clara! Clara, gising! Ang boses ni Arthur ay puno na ngayon ng tunay na takot. Binuhat ni Arthur ang dalaga na tila isang napakahalagang kayamanan. Isinandal niya ang ulo ni Clara sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa gitna ng pagkahilo, dahan-dahang imulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang muka ni Arthur. Hindi ang muka ng isang malupit na amo, kundi ang muka ng isang lalaking tila natatandaan na kung paano maging tao. I'm sorry, sir. Kailangan ko pong magtrabaho. Pabulong na sabi ni Clara bago muling magdilim ang kanyang paningin. Ngunit sa sandaling iyon,
Habang mahigpit na yakap ni Arthur si Clara, narinig niya ang mahinang pagtunog ng cellphone sa bulsa ng dalaga. Isang mensahe mula sa ospital ang bumungad sa screen na hindi sinasadyang nabasa ni Arthur. Ang mensahe ay tungkol sa huling sandali ng pag-asa para sa ama ni Clara at ang katotohanang ibinibenta na ni Clara ang kanyang huling natitirang ari-arian para lamang sa isang araw pang buhay ng kanyang magulang. Doon lamang naintindihan ni Arthur ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal na tinanggap nito, at ang bawat pagyuko. Lahat ay para sa isang taong mahal nito. Isang matinding kurot ang naramdaman ni Arthur sa kanyang puso, na sinundan ng isang panunumpa na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan pa ang babaeng ito. Ngunit sa labas ng penthouse, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba roon si Doña Aurora, ang reyna ng mga alipusta, na may dalang isang sobreng puno ng mga ebidensya na tuluyang wawasak sa munting kapayapaang pilit na binubuo ni Arthur para kay Clara. Dahan-dahang idinilat ni Clara ang kanyang mga mata. Ngunit ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang madilim at masikip na kisame ng kanyang silid-lingkod. Sa halip, isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ang kumikislap sa itaas, na nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong silid. Nararamdaman niya ang lambot ng telang seda sa kanyang balat, isang kama na tila gawa sa mga ulap. Nasa loob siya ng master bedroom ni Arthur. Huwag kang pilit na bumangon. Mataas pa ang lagnat mo. Ang boses ni Arthur ay narinig niya mula sa gilid. Lumingon si Clara at nakita ang lalaking nakaupo sa isang armchair, malapit sa kanya. Wala na rito ang kanyang coat at ang mga manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang sa siko. Hawak nito ang isang basang bimpo na dahan-dahang ipinatong sa noo ni Clara. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang lupit, kundi isang uri ng pag-iingat na tila natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. "Sir, hindi po ako dapat narito. Ang trabaho ko po," pilit na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay paos at mahina. "I said stay still, Clara," putol ni Arthur. Ngunit ang tono niya ay hindi na isang utos, kundi isang pakiusap. "Nalaman ko na ang lahat tungkol sa tatay mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinayaang tratuhin kita? Na parang wala kang halaga habang pasan mo ang buong mundo." Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Clara. "Dahil sa mundong ito, sir, ang mga taong katulad ko ay walang karapatang magreklamo. Ang mahalaga lang ay mabuhay ang mga mahal ko. Kahit na kailangan kong mamatay ng paulit-ulit sa loob ng isang araw." Nanahimik si Arthur. Sa loob ng marangyang silid na iyon, ang distansya sa pagitan ng isang bilyonaryo at ng kanyang katulong ay tila unti-unting naglalaho. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Clara. Ang kamay na puno ng mga sugat mula sa pagkayod at paglilinis. Marahan niya itong hinaplos at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa anumang salita. Ito ang kilig na nagmumula sa pag-unawa, sa damdaming hindi na kayang ikulong ng mga pader ng pagmamataas. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay biglang binuwag ng isang malakas at mariing tunog ng pagbukas ng main door ng penthouse. Ang mga hakbang na pumasok ay hindi nagmamadali, kundi mabigat at puno ng awtoridad. Ang tunog ng sapatos na tila bawat tapak ay nagmamay-ari ng lupaing dinadaanan. "Arthur, alam kong narito ka!" Ang boses ay matalas, matanda,
at puno ng kamandag. Nanigas si Clara. Alam niya ang boses na iyon kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal. Iyon si Doña Aurora, ang ina ni Arthur at ang tunay na reyna ng Alexandra Group. Isang babaeng kilala sa pagiging walang awa sa sinumang humaharang sa dangal ng kanilang pamilya. Mabilis na tumayo si Arthur. Ang kanyang anyo ay muling naging matigas. Manatili ka rito. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Lumabas si Arthur ng silid at isinara ang pinto. Ngunit maririnig pa rin ni Clara ang usapan sa labas dahil sa siwang ng pinto. Mother, bakit ka napadpad dito ng ganitong oras? Tanong ni Arthur, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Huwag mo akong daanin sa mga tanong, Arthur. Nakatanggap ako ng ulat mula kay Isabela. Sinabi niyang may itinatago kang babae rito. Isang hamak na katulong na binigyan mo ng masyadong maraming atensyon, sabi ni Doña Aurora. Nakalimutan mo na ba ang posisyon mo? Nakalimutan mo na ba na ang kasal mo kay Isabela ang magliligtas sa ating kumpanya mula sa krisis na iniwan ng iyong ama? She is just a staff mother. Nothing more. Depensa ni Arthur. Talaga? Kung gayon, bakit mo siya ipinasok sa kumpanya bilang accountant habang pinagsisilbi mo siya rito? Ang panlolokong ito ay sapat na para sirain ang pangalan natin. Isang tunog ng sobreng inihagis sa lamesa ang umaling-awngaw. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang background ng babaeng iyon, ang utang ng kanyang ama, at ang katotohanang kamukha niya, ang babaeng sumira sa buhay mo noon. Napatigil ang tibok ng puso ni Clara sa loob ng kwarto. Ang babaeng kamukha niya? Sino ang tinutukoy ni Doña Aurora? Paalisin mo siya ngayon din, Arthur. O ako mismo ang gagawa nito sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. Banta ni Doña Aurora. Sa kabila ng takot, may isang bagay na nag-udyok kay Clara na tumayo. Sa kanyang panghihina, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ngunit sa kanyang paghakbang, hindi niya napansin ang isang vase sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkadurog ng porselana sa sahig ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Sino ang nariyan? Ang sigaw ni Doña Aurora ay puno ng paghihinala. Nakita ni Clara mula sa siwang ang paglapit ng matandang babae patungo sa pinto ng master bedroom. Ang bawat hakbang nito ay tila papalapit na hatol sa kanyang kapalaran. Lumingon si Arthur sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at babala, ngunit huli na ang lahat. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang pinihit ni Doña Aurora. Bumukas ang pinto ng may marahas na puwersa, at ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malupit na titig na naglantad sa lahat ng itinatago ni Clara. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng mga piraso ng basag na vase. Nanginginig ang mga kamay at namumutla ang muka. Sa pintuan, nakatayo si Doña Aurora. Isang larawan ng kapangyarihan at kawalan ng awa. Kaya naman pala, ang boses ng matandang babae ay kasing talas ng labaha. Ang isang hamak na dumi ay naglakas loob na humiga sa kama ng isang Alexandra. You have no shame, girl. Mother, stop it! She's sick! Pagtatanggol ni Arthur. Ngunit mabilis siyang pinatigil ng isang kumpas ng kamay ni Doña Aurora. Ikik! O baka naman nagpapakitang gilas lang para makuha ang loob mo? Alam ko ang mga katulad niya, Arthur. Gagamitin ang lahat, pati ang sariling katawan at kunwaring sakit, para lang makaakyat sa pedestal na hindi naman para sa kanila. Humakbang si Doña Aurora papasok sa silid. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig
ay tila isang tunog ng hatol na nagpapaliit sa mundo ni Clara. "Tumingin ka sa akin, bata!" Napilitang mag-angat ng tingin si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit naroon pa rin ang isang munting ningas ng dignidad. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, bahagyang natigilan si Doña Aurora. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Clara. Ang muka ni Clara ay tila isang multong bumalik mula sa nakaraan ng pamilya Alexandra. Ang mukang yan, bulong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay naging mas madilim. Ang mukang yan ang sumira sa pamilyang ito noon, at hindi ko hahayaang mangyari uli iyon. Lumingon ang matandang babae sa isang katulong na kasunod niya. "Dalhin niyo ang timba ng tubig at ang pinakamahal na pabangong ibinigay sa akin ni Isabela. Kung gusto mong manatili rito, bata, dapat mong malaman kung nasaan ang lugar mo." Ilang sandali pa, isang timba ng malamig na tubig ang inilapag sa harap ni Clara. Inihagis ni Doña Aurora ang isang bote ng pabango sa tubig. "Luhod, hugasan mo ang mga paa ko. At habang ginagawa mo yan, itanim mo sa utak mo, kahit anong ganda ng mukha mo, ikaw ay mananatiling isang tagapagsilbi, isang alipin." "Mother, sobra na ito," sigaw ni Arthur. Ngunit hinawakan ni Doña Aurora ang braso ng kanyang anak nang may di matatawarang higpit. "Huwag kang makialam, Arthur. Kung gusto mong manatili ang kumpanyang ito, at hindi ko ilabas ang lahat ng baho ng tatay mo, hahayaan mo akong turuan ang babaeng ito ng leksyon. Isang hakbang mo at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ang babaeng ito at ang kanyang may sakit na ama ay nasa kalsada na." Napatitig si Clara kay Arthur. Nakita niya ang pagpipigil sa mga mata nito, ang panginginig ng kanyang mga kamao, at ang sakit ng pagkatalo. Alam ni Clara na wala siyang choice. Para sa kanyang ama, para sa hiningang pilit na binabayaran ng kanyang pagtitiis, kailangan niyang tanggapin ang kahihiyang ito. Dahan-dahang lumuhod si Clara ng mas mababa pa. Ang lamig ng tubig ay tila tumatagos sa kanyang mga buto habang isinasawsaw niya ang kanyang mga kamay. Ang bawat dampi ng kanyang palad sa paa ni Doña Aurora ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kanyang sariling luha ay naging isang lason sa kanyang bawat hininga. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng impyerno. Habang nakayuko, nakita ni Clara ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at paltos. Napagtanto niya na ang bawat sugat na ito ay isang sertipiko ng kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Mas higit ang halaga ng kanyang mga sugat kaysa sa lahat ng alahas na suot ng matandang babaeng nasa harap niya. "Good. Alam mo na ang lugar mo," sabi ni Doña Aurora matapos ang ilang minuto ng pagpapahirap. Tumayo siya at walang pasabing itinulak ang timba gamit ang kanyang paa. Ang tubig ay kumalat sa sahig. Nabasa ang damit ni Clara at ang mahal na carpet ng silid. "Linisin mo yan. At bukas babalik ako. Siguraduhin mong wala ka na sa paningin ng anak ko, o malalaman mo kung ano ang totoong impyerno." Nang makaalis si Doña Aurora, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Nanatiling nakaluhod si Clara sa gitna ng basang sahig. Hindi lumapit si Arthur. Nanatili itong nakatayo sa may bintana, nakatalikod. Ngunit ang boses nito, nang magsalita, ay tila isang basag na kristal. Bakit hindi ka lumaban?" Pabulong na tanong ni Arthur. "Dahil alam ko po ang limitasyon ng isang taong walang pera, sir," sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon.
Ang katarungan ay para lang sa mga taong katulad nyo. Ang katulad ko, ang tanging kaya lang gawin ay ang mabuhay. Humarap si Arthur at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang luha sa mga mata ng bilyonaryong lalaki. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling tumunog ang cellphone ni Clara. Isang tawag mula sa ospital. Clara, ang tatay mo. Biglang huminto ang tibok ng puso niya. Kailangan mong pumunta rito ngayon din. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng intensive care unit ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng buhay ng kanyang ama. Para kay Clara, ang bawat guhit sa monitor ay tila isang latay sa kanyang puso. Nakaluhod siya sa tabi ng kama. Mahigpit na hawak ang malamig at nangangatal na kamay ng kanyang ama. Habang ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Tay, huwag mo akong iwan. Konti na lang, tay. Magiging maayos din ang lahat. Pabulong na pagsamo ni Clara. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Sa labas ng salamin na pader ng ICU, nakatayo si Arthur. Hindi siya pumasok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa likod ni Clara. Nakita niya ang bawat panginginig ng balikat ng dalaga, ang bawat hikbi na pilit nitong itinatago sa dilim. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng Alexandra Group ay tila walang silbi. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang pigilan ang pagluha ng babaeng dahan-dahang sumasakop sa kanyang isipan. Kinuha ni Arthur ang kanyang cellphone at tumawag sa head of hospital. Gawin niyo ang lahat, gamitin niyo ang pinakamahal na gamot, ang pinakamagaling na doktor. I don't care about the cost. Just make sure his heart keeps beating. Nang lumabas si Clara mula sa ICU, halos hindi na siya makatayo sa sobrang pagod at emosyon. Agad siyang sinalo ni Arthur. Sa pagkakataong ito, hindi na nagprotesta si Clara. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki, hinahayaang ang init nito ang magsilbing tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Salamat, Arthur. Salamat, bulong niya. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan ng walang sir. Ngunit habang nabubuo ang isang munting tulay sa pagitan ng kanilang mga puso, sa kabilang panig ng kumpanya, isang masamang balak ang unti-unting nabubuo. Si Isabela, na puno ng hinala at selos, ay hindi tumitigil sa pag-imbestiga. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang manager, pinasok niya ang HR records at ang surveillance footage ng Alexandra Tower. I knew it, sabi ni Isabela habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop sa loob ng madilim na opisina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Nakita niya sa video ang paglabas ni Clara sa kumpanya bilang empleyado at ang pagpasok nito sa penthouse ni Arthur makalipas ang ilang minuto. Nakita rin niya ang mga larawang ipinadala ng kanyang mga tauhan. Mga larawan ni Clara na nakasuot ng uniporme ng katulong habang naglalakad sa tabi ni Arthur sa ospital. Ang lakas ng loob mong maglaro sa dalawang mundo, Clara, banta ni Isabela. Ang tunog ng kanyang pagpukpok sa mesa ay tila isang hudyat ng digmaan. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Gagamitin ko ang bawat piraso ng katotohanan ito para durugin ka sa harap ni Arthur at ng buong kumpanya. Kinabukasan, pumasok si Clara sa opisina na tila isang anino. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang kilos ay mabagal. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mapanuring mata ni Isabela. Habang naglalakad si Clara patungo sa kanyang cubicle, bigla siyang hinarang ni Isabela
sa gitna ng maraming empleyado. Ang mukha ni Isabela ay puno ng isang mapanuring ngiti. Isang ngiti na tila isang bitag na handa ng sumara. "Clara, may nakalimutan ka yata sa penthouse kagabi," malakas na sabi ni Isabela. Sapat na upang marinig ng lahat. Napatigil ang lahat sa pagtatrabaho. Ang katahimikan ay naging mabigat. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Tumingin siya kay Isabela at nakita ang isang pamilyar na bagay na itinaas nito. Ang kanyang ID bilang accountant na may bahid ng alikabok at isang piraso ng tela mula sa kanyang uniforme bilang katulong. "Ano ang ibig mong sabihin, Ma'am Isabela?" Pilit na tanong ni Clara. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na. "Huwag ka nang magmaang-maangan." Ang isang accountant ng Alexandra Group ay nagpapanggap na isang hamak na katulong para lang akitin ang CEO? O baka naman, isa kang spy na ipinasok dito para magnakaw ng impormasyon? Sigaw ni Isabela. Inilabas ni Isabela ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang video ni Clara habang nakaluhod at naghuhugas ng paa ni Doña Aurora ay nagsimulang umikot sa malaking monitor ng kumpanya. Ang bawat empleyado ay napasinghap. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumusugod kay Clara. "Tignan niyo ang dakilang accountant niyo. Isang alipin. Isang babaeng handang lunukin ang sariling dumi para lang sa pera." Nararamdaman ni Clara ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dangal. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magpaliwanag, ngunit ang boses ni Isabela ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tunog ng mabilis at mabibigat na hakbang ay narinig mula sa pasilyo. Ang pintuan ng elevator ay bumukas at lumabas si Arthur. Ang kanyang mukha ay puno ng naglalagablab na puot. Hindi siya nakatingin kay Isabela, kundi kay Clara na ngayon ay tila isang ibong sugatan sa gitna ng ulan. Ang tanong ay hindi kung ililigtas ba siya ni Arthur, kundi kung may maililigtas pa ba sa natitirang dangal ni Clara pagkatapos ng kahihiyang ito. At sa likod ni Arthur, nakatayo si Doña Aurora. May dalang isang dokumento na tuluyang magbabago sa kahulugan ng lahat ng sakripisyo ni Clara. Ang bawat mata sa loob ng opisina ay tila mga titig na nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang bulungan ng mga empleyado ay tila mga bubuyog na sumusugod sa sugatang katawan ni Clara. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na lobby. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Pilit na hinahanap ang sakit na mas higit pa sa hapdi ng kanyang pagkapahiya. "Stop this madness." Ang boses ni Arthur ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, kasing talas ng kidlat na tumatama sa tuyong lupa. Ang lahat ay natahimik. Ang mga empleyadong kanina ay nagbubulungan ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Naglakad si Arthur patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bigat na tila yayanig sa pundasyon ng kumpanya. Ngunit hindi kay Isabela nakatuon ang kanyang mga mata, kundi sa malaking monitor na nagpapakita pa rin ng mukha ni Clara na nakayuko sa paanan ng kanyang ina. Sa isang iglap, kinuha ni Arthur ang isang mabigat na estatwa mula sa display table at walang pasubaling inihampas ito sa control panel ng monitor. Ang tunog ng pagkadurog ng electronics at ang pagkawala ng imahe sa screen ay tila isang hudyat ng katapusan ng mundong kinalalagyan nila.
Ang usok at ang amoy ng nasunog na kable ay humalo sa tensyon ng paligid. Arthur, what are you doing? I'm trying to save you from this woman. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. She lied to you. She's a fraud. Isang hamak na katulong na nagpanggap na accountant. Humarap si Arthur kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng anumang pagkakaibigan o obligasyon. The only fraud I see here is you, Isabela. You used your power to humiliate a person who worked 10 times harder than you ever did. You think you're above her because of your surname? You are nothing but a coward. How dare you? Isang boses ang sumabat mula sa likuran. Si Doña Aurora, na may taglay na lamig na tila yelo, ay lumapit sa kanila. Hawak niya ang isang lumang dokumento. Ang mga gilid nito ay naninilaw na sa kalumaan. Huwag mong pagsalitaan nang ganyan ang babaeng nakatakda mong pakasalan para sa isang babaeng hindi natin alam kung saan nanggaling. Lumingon ang matandang reyna kay Clara. Ang titig nito ay puno ng puot na tila may pinag-uugatang malalim na sugat. Do you want to know why I hate your face, Clara? Do you want to know why my son is so drawn to you? Nanatiling tahimik si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng sagot sa mukha ni Doña Aurora. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya kanina. Ang babaeng nasa litratong nahanap mo. Ang babaeng kamukha mo, siya si Maria. Simula ni Doña Aurora, ang boses ay puno ng pait. Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilyang ito. Siya ang babaeng minahal ng asawa ko, ng tatay ni Arthur, higit pa sa akin. At ikaw ang buhay na paalala ng pagtataksil na iyon. Inilapag ni Doña Aurora ang dokumento sa harap ni Clara. Isang birth certificate. Ang tatay mo, Clara, ang lalaking inililigtas mo sa ospital. Hindi mo ba naitatanong kung bakit siya laging may pera noon kahit wala siyang trabaho? Dahil binabayaran siya ng asawa ko para itago ka. Para ilayo ka sa amin. Tila tumigil ang mundo ni Clara. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay parang mga martilyong dumudurog sa kanyang pagkakakilanlan. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon sa lobby ay tila naging isang masikip na selda. You are not just a maid, Clara. You are the daughter of the woman who destroyed my life. Pagpapatuloy ni Doña Aurora, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. And now, Arthur, will you still choose her? Will you still love the woman who carries the blood of the person who made your mother's life a living hell? Tumingin si Arthur kay Clara. Naroon ang gulat, ang sakit, at ang kalituhan. Ang katahimikan ni Arthur ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Para kay Clara, ito na ang katapusan. Ang bawat sakripisyo niya para sa kanyang ama, ang bawat pagyuko niya kay Arthur, lahat ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Hindi na nakapagsalita si Clara. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga titig na humuhusga. Palayo sa kumpanyang naging bitag niya. At palayo sa lalaking akala niya ay magiging tagapagligtas niya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, isang tawag muli ang dumating mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa gamot o bills. Clara, ang tatay mo, gising na siya at hinahanap ka niya. May gusto siyang sabihin tungkol sa totoo mong ina. Anak, patawarin mo ako. Hindi ako ang totoo mong ama. Pinabayaran lang ako para itago ang bunga ng isang pagkakamaling hindi mo naman ginusto.
Ang mga salitang ito mula sa kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang mundo, ang lalaking ipinagpalit niya ang kanyang dangal para lamang mamabigyan ng hininga, ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ni Clara. Nakatayo siya sa gilid ng kama sa ospital, hawak ang isang baso ng tubig na dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay hanggang sa umagos ang likido sa kanyang balat. Tila mga luhang hindi na kayang magmula sa kanyang mga mata. Sa loob ng puti at malamig na silid na iyon, ang amoy ng alkohol at ang tunog ng bawat paghinga ng kanyang ama ay naging isang malupit na biro. Sa labas, ang araw ay sumisikat na. Nagbibigay ng liwanag sa mundong unti-unti nang naglalaho para kay Clara. Ang irony ng kanyang sakripisyo ay naging isang masakit na tinik. Lahat ng hirap, lahat ng sampal na tinanggap niya sa penthouse ni Arthur, at ang bawat pagyuko niya kay Doña Aurora ay para sa isang kasinungalingan. No, sino po talaga ako, Tay? Ang boses ni Clara ay halos hindi na marinig. Tila isang hanging naglalakbay sa disyerto. Lahat po ng tiniis ko. Para saan po? Ang iyong ina, si Maria. Hindi siya ang babaeng sumira sa pamilyang Alexandra, Clara. Hirap na paliwanag ng matanda habang pilit na humahawak sa kamay ng dalaga. Siya ang biktima. Pinilit siyang ilayo ng mga Alexandra dahil natatakot silang mabahiran ang kanilang pangalan. Pinatay nila ang kanyang pagkatao bago pa man siya mamatay sa hirap. At ako ang kaisa-isang taong nagtangkang magligtas sa iyo kahit na ang kapalit noon ay ang magpanggap na ako ang iyong ama gamit ang perang ipinamumudmod nila para manahimik ako. Podobui, naramdaman ni Clara ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang paulit-ulit na tanong. Para saan pa ang mabuhay kung ang iyong pinagmulan ay isang selyadong lihim ng kahihiyan at poot? Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang bawat haplos ng lalaking ito, ay tila naging isang aninong walang hugis habang nangyayari ito sa ospital. Sa loob ng Alexandra Group, ang bagyo ay lalong lumalakas. Si Arthur ay nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng kape na inihanda ni Clara noong nakaraang araw ay tila nananatili pa rin sa hangin, isang multong nagpapaalala sa kanya ng babaeng kanyang iniwan sa gitna ng kahihiyan. Arthur, kailangan nating ayusin ang statement para sa press. Ang iskandalong ginawa ni Isabela sa labi ay kumakalat na. Ang boses ni Doña Aurora ay pumasok sa silid, kasing lamig ng semento. Statement. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Arthur. Ang kaisa-isang statement na gusto kong marinig ay ang katotohanan, Mother. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Bakit kailangang madamay ang isang inosenteng tao sa mga kasalanang nangyari bago pa man siya ipanganak? Dahil ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Arthur, ang babaeng iyon ay isang banta, sigaw ni Doña Aurora. Ngunit hindi na nakikinig si Arthur. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas. Sa bawat pag-apak niya sa silindro ng makina, ang tanging nasa isip niya ay ang muka ni Clara. Ang muka ng babaeng dinurog niya sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Pagdating ni Arthur sa ospital, ang katahimikan sa hallway ay tila nagbabadyang mabasag. Nakita niya si Clara na nakaupo sa sahig sa labas ng ICU. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon.
Tila isang estatwa ng pighati na nililok mula sa pinakamalungkot na bato. Dahan-dahang lumapit si Arthur at lumuhod sa tapat ni Clara. Hindi na siya nag-atubiling hawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pagtatangka na buhayin ang isang pusong matagal nang nanlamig. "Clara, andito na ako," pabulong na sabi ni Arthur. Tumingin si Clara sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Arthur ang isang uri ng puot na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Isang puot na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang pusong tuluyan ng sumuko. "Bakit ka pa narito, Arthur?" tanong ni Clara. "Para ipaalala uli sa akin na ako ay isang dumi? Para sabihing ang buong buhay ko ay isang pagkakamali?" Bago pa man makasagot si Arthur, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanila. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa tiles ng ospital ay tila isang hatol na hindi maiiwasan. "Miss Clara Santos, inirereklamo ka ng Alexandra Group ng pagnanakaw ng kompidensyal na dokumento at corporate fraud. Kailangan mong sumama sa amin ngayon din." Sa likod ng mga pulis, nakatayo si Isabela. May dalang isang mapait na ngiti at ang huling alas na tuluyang magpapabagsak kay Clara. Ang bawat hakbang ng mga pulis papalapit ay tila isang tanikala na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Clara, habang si Arthur ay nananatiling nakatitig, nahahati sa pagitan ng kanyang pamilya at ng babaeng tanging nagparamdam sa kanya kung paano maging tunay na tao. Bitawan niyo siya. Hindi niyo siya pwedeng ilayo nang dahil lang sa mga walang basehang paratang na iyan. Ang sigaw ni Arthur ay yumanig sa payapang hallway ng ospital. Isang tunog ng pag-aalsa na matagal na niyang ikinulong sa loob ng kanyang dibdib. Humakbang siya sa pagitan ng mga pulis at ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit habang nakatitig kay Isabela. Ang amoy ng antiseptiko sa paligid ay tila naging mas matapang, humahalo sa tensyong nakakasakal sa bawat hininga. Basehang paratang, "Arthur darling, gising ka ba? Narito ang mga dokumento mula sa audit. Nawawala ang pondo para sa Alexandra Foundation. At ang huling taong humawak ng mga files na ito ay si Clara," sabi ni Isabela, habang iwinawagayway ang mga papel na may tatak ng kumpanya. Ang kanyang boses ay tila isang malamyos na kanta ng isang sirena na nagdadala ng kapahamakan. "Huwag mong hayaang bulagin ka ng mukhang iyan." Magnanakaw siya. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malamig at matigas na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng bawat pag-click ng metal ay tila isang hatol na nagtatapos sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa sahig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabela. Isang tingin na wala ng takot, wala ng luha. Tanging ang apoy ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat, kaya wala na ring kinatatakutan. "Sana ay maging masaya ka sa tagumpay mo, Ma'am Isabela," pabulong na sabi ni Clara. Ang boses niya ay tuyo, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang natuyong balon. "Dahil ang lahat ng perang ninakaw niyo sa kumpanya na ibinibintang niyo sa akin, hindi niyan mabibili ang kapayapaan ng budhi mo. How dare you!" Isang malakas na sampal muli ang ibinigay ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man tumama ang palad niya, sinalo na ito ni Arthur. Mariin ang pagkakahawak ni Arthur sa braso ni Isabela, sapat na upang mag-iwan ng bakas sa maputing balat nito. "Huling beses mo na itong gagawin, Isabela.
Ang boses ni Arthur ay mababa, ngunit puno ng babala. Hindi ka na muling makakalapit sa kanya. Hindi na muling makakatapak sa Alexandra Group. You are finished. Arthur, anong ginagawa mo? Para sa babaeng ito, itatapon mo ang lahat? Sigaw ni Doña Aurora na kapapasok lang sa eksena. Ang tunog ng kanyang baston sa tiles ay tila isang martilyong naghuhusga. Isang hamak na anak ng traidor ang pinoprotektahan mo. Anak ng traidor? Tumingin si Arthur sa kanyang ina. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Kung may traidor man dito, Mother, tayo iyon. Tayo ang nagnakaw ng buhay nila. Tayo ang nagnakaw ng dangal ng babaeng kamukha ni Clara. Tumingin si Arthur sa mga pulis. Dalhin niyo siya. Pero sisiguraduhin ko, bago lumubog ang araw, ang mga abogado ko ang haharap sa inyo. At kapag napatunayan kong gawa-gawa lamang ang mga ebidensyang ito, sisiguraduhin kong sa kulungan din ang bagsak ng lahat ng nagsabwatan dito. Dinala ng mga pulis si Clara. Ang bawat hakbang niya palayo sa kwarto ng kanyang ama ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Lumingon siya sa huling pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama na pilit, na umaabot sa kanya mula sa kama. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang pinakahuling imahe na nanatili sa kanyang isipan ay ang mukha ni Arthur. Isang mukha na puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makita niya ang babaeng minamahal. Sa loob ng selda, ang katahimikan ay kasing lamig ng semento. Naupo si Clara sa isang sulok. Niyayakap ang kanyang sarili. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay naging bago niyang mundo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang litrato ng babaeng kamukha niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang litrato. Sa liwanag ng isang maliit na bumbilya sa labas ng rehas, nakita niya ang isang sulat sa likod ng larawan na hindi niya napansin noon. Isang mensahe na nakasulat sa kupas na tinta. Isang lihim na sapat na upang baligtarin ang lahat ng kapangyarihan ng mga Alexandra. Para sa aking anak, ang tunay na tagapagmana ng Alexandra Trust. Ang bawat salita ay tila isang mitya na nagsindi ng isang bagong apoy sa mga mata ni Clara. Hindi siya ang dumi. Hindi siya ang alipin. Siya ang katarungang matagal nang ibinaon sa limot. Ang rehas na ito ay hindi kasing tigas ng puso ng pamilya mo, Arthur. Ang bakal ay lumalamig, ngunit ang puot nyo ay habambuhay na nag-aalab. Ang boses ni Clara ay walang panginginig habang nakaupo siya sa loob ng madilim na selda. Ang kanyang suot na orange na jumpsuit ay tila isang mariing sampal sa kanyang pagkatao. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang paratang. Hawak niya sa loob ng kanyang palad ang lumang litrato, ang papel na naglalaman ng katotohanang sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Alexandra. Sa labas ng rehas, nakatayo si Arthur. Ang kanyang polo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang paghingi ng tawad na hindi niya masabi-sabi. Ang amoy ng lumang bakal at ang masangsang na hangin sa loob ng presinto ay tila naging isang pader sa pagitan nilang dalawa. Nakalabas ka na, Clara. Nagbayad ako ng piyansa. Ang mga abogado ko ay inaayos na ang pagbawi sa mga kaso ni Isabela. Pabulong na sabi ni Arthur. Ang tunog ng kanyang mga susi na sumasagi sa rehas ay tila isang malungkot na kampana. Salamat,
Pero huwag mong isiping ginawa mo ito para sa akin. Sagot ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. Ginawa mo ito para sa konsensya mo. Dahil alam mo na ang babaeng itinuring nyo na basura ay ang taong may-ari ng lahat ng tinatamasa nyo. Dahan-dahang inilapit ni Clara ang litrato sa rehas upang makita ni Arthur ang sulat sa likod nito. Ang bawat titik ng Alexandra Trust ay tila naging isang lason na dumaloy sa sistema ni Arthur. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat ng takot at puot ng kanyang ina, si Maria. Siya ang panganay na anak ng nagtatag ng kumpanya. Siya ang tunay na tagapagmana na pilit niyo ring ibinaon sa limot. Pagpapatuloy ni Clara, ang bawat salita ay kasing talas ng isang kutsilyo. At ako ang kanyang anak. Ako ang katarungang hindi niyo kayang bayaran ng piyansa. Bumukas ang pinto ng selda. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hudyat ng kalayaan. Ngunit para kay Clara, ito ay simula ng kanyang paglisan. Lumakad siya palabas. Nilampasan si Arthur nang hindi man lang ito sinusulyapan. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng presinto ay puno ng dignidad. Tila ba ang sahig ay naging isang red carpet para sa isang reynang nagbabalik. Sa labas, ang ulan ay tila nakikisimpatya sa bigat ng sandali. Ang bawat patak nito sa kalsada ay tila isang musika ng pamamaalam. Nakatayo roon si Isabela, nakasilong sa isang payong, may dalang mapait na ngiti. You think you won, Clara? You're just a released criminal. Wala ka pa rin kahit ano. Pangungutya ni Isabela. Humarap si Clara sa kanya. Ang ulan ay bumabasa sa kanyang muka, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matatag. Wala na akong kailangan sa inyo, Isabela. Dahil ang lahat ng kinuha niyo sa akin, babawiin ko ng may kasamang interes. Simula ngayon, hindi na ako ang Clara na yuyuko sa inyo. I am living this life and I am taking my soul with me. Tinalikuran ni Clara ang lahat, ang kumpanya, ang penthouse, at ang lalaking minahal niya sa gitna ng kasinungalingan. Wala siyang dinalang anuman, kahit ang perang iniaalok ni Arthur. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang anino ay unti-unting naglalaho sa dilim ng kalsada. Ito ang golden moment ng kanyang muling pagsilang. Ang sandaling mas pinili niya ang maging malaya kaysa maging isang reynang nakakulong sa ginto. Ngunit habang naglalakad si Clara, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Sa loob nito, isang misteryosong lalaki ang nakatingin sa kanya. Isang lalaking may hawak na dokumento na hindi pa alam ni Arthur o ni Doña Aurora. Isang lalaking bumubulong ng isang pangalang matagal nang hindi naririnig sa pamilya Alexandra. Handa na ang lahat para sa iyong pagbabalik, senyorita. Masyadong magaspang ang iyong mga kamay para sa mga brilyanteng ito, senyorita. Hayaan mong ang bawat sugat na iniwan ng kanilang kalupitan ang maging ginto ng iyong bagong pagkatao. Ang boses ng matandang lalaki ay kasing lalim ng dagat, ngunit puno ng respeto na kailanman ay hindi naramdaman ni Clara sa loob ng penthouse ni Arthur. Nakaupo si Clara sa isang marangyang velvet na upuan sa loob ng isang lihim na opisina sa Singapore. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang Maynila na walang dalang anuman kundi ang kanyang dangal. Ngayon, ang suot niyang puting suit ay tila isang baluti na nagtatago sa bawat peklat ng kanyang nakaraan.
Ang tunog ng pag-ikot ng bolpen sa kanyang mga daliri ay tila isang ritmo ng paghihiganti. Hindi na ito ang mga daliring humahawak ng basahan at mop. Ito na ang mga daliring nagpapatakbo ng bilyon-bilyong pondo ng Alexandra Trust, ang lihim na yaman na itinago ng kanyang ina para sa kanya. Sa tulong ng tapat na abogado ng pamilya na si Don Teodoro, handa na ang lahat, senyorita, patuloy ni Don Teodoro. Ang Alexandra Group ay unti nang bumabagsak dahil sa maling pamamahala ni Isabela at sa krisis na idinulot ng pagkawala mo. Sila na ngayon ang nagmamakaawa para sa isang investor. Sila na ngayon ang nakaluhod sa harap ng pintong hindi nila alam na ikaw ang nagmamay-ari. Naramdaman ni Clara ang isang pait sa kanyang lalamunan. Sa likod ng kanyang mga mamahaling salamin, ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Ang bawat tagumpay niya sa loob ng 6 na buwan ay tila walang saysay tuwing naaalala niya ang mukha ni Arthur sa gitna ng ulan. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsisilbing paalala. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang lason lamang. Tiyakin mong hindi nila malalaman na ako ang nasa likod ng kumpanyang ito, utos ni Clara. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa bakal. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang lunukin ni Doña Aurora para sa pera. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang ituring na isang gamit habang nangyayari ito. Sa Maynila, ang Alexandra Tower ay tila isang naghihingalong higante. Naroon si Arthur sa kanyang opisina, nakatingin sa bakanteng mesa kung saan dating nakaupo si Clara bilang accountant. Ang amoy ng kape sa silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sampal na hindi niya napigilan. Sa bawat gabi na dumadaan, ang katahimikan ng kanyang penthouse ay tila isang multong sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang sinaktan. Arthur! Kailangan nating tanggapin ang offer ng Stella Maris Holdings. Sila lang ang may sapat na kapital para iligtas tayo. Ang boses ni Isabela ay puno ng desperasyon. Wala na rito ang kanyang dating kakinangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot dahil sa banta ng pagkakakulong, dahil sa fraud na ginawa niya na unti-unti nang nabubunyag. Gawin mo ang gusto mo, Isabela. Wala na akong pakialam sa kumpanyang ito, sagot ni Arthur nang hindi tumitingin. Wala kang pakialam? Ito ang legacy ng tatay mo. Ito ang buhay ni Doña Aurora, sigaw ni Isabela. Isang linggo makalipas, ang grand meeting para sa pagsasama ng dalawang kumpanya ay itinakda. Nakaupo si Doña Aurora at Isabela sa dulo ng mahabang lamesa, suot ang kanilang pinakamagarbong alahas upang itago ang kanilang kahinaan. Ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pinto ng boardroom ay tila isang hudyat ng kanilang muling pagkabuhay. Ngunit ang pumasok ay hindi ang matandang investor na inaasahan nila. Ang tunog ng matutulis na takong sa marmol na sahig ay tila bawat pintig ng puso ni Arthur na kapapasok lang din sa silid. Pumasok ang isang babaeng may taglay na ningning na tila sikat ng araw, matatag, makapangyarihan, at may dalang aura na nagpapaliit sa lahat ng naroon. Good morning, everyone. I hope I didn't keep you waiting. Ang boses ay pamilyar, ngunit ang tono ay banyaga. Napasinghap si Doña Aurora. Nabitawan ni Isabela ang kanyang ballpen na gumulong sa sahig. Lumikha ng isang tila basag na tunog sa katahimikan. Si Arthur ay napatayo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig
habang binibigkas ang pangalang 6 na buwan na niyang pamamapan ba niyang ibinubulong sa dilim. Clara? Tumingin si Clara kay Arthur, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Parang tinitignan lang niya ang isang piraso ng muebles na hindi na kailangan. Clara is dead, Mr. Alexandra. Malamig niyang sabi habang inilalapag ang kanyang Hermes na bag sa lamesa. I am Clara Maria Alexandra, the sole owner of Stella Maris Holdings and the legitimate heir of the Alexandra Trust. And today, I am not here to save you. I am here to buy you. Ang katahimikan sa boardroom ay naging masakit. Ang bawat hininga ni Doña Aurora ay tila isang pagsamo na hindi matapos-tapos. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan ay lumipat. Ang katulong na hinamak nila ay siya na ngayong nagmamay-ari ng kanilang bawat hininga. So, sabi ni Clara habang nakatitig ng diretso kay Isabela, sino na ngayon ang dumi sa paanan ng sino? Hindi sapat ang salapi para pambura sa mga latay na iniwan nyo sa aking pagkatao. Ang bawat sentimong ibibigay ko sa kumpanyang ito ay hindi tulong kundi pambayad sa bawat luhang pinatulo nyo. Ang boses ni Clara ay nananatiling mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng boardroom. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mga dokumento ng acquisition. Sa harap niya si Doña Aurora ay tila isang estatwang gawa sa abo, putla, nanginginig at unti-unting guguho. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ay tila naging isang masangsang na paalala ng pagkatalo. Clara, please, huwag mong gawin ito sa pamilya namin. Ang pagsamo ni Doña Aurora ay halos pabulong na lamang. Nawala na ang dating awtoridad sa kanyang boses. Napalitan ng isang desperasyon na tila isang huling hininga. Pamilya nyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Nakalimutan nyo na yata na ang pamilyang tinutukoy nyo ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap ng aking ina na inyong dinurog. Ngayon, ang Alexandra Group ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan sa ilalim ng aking pangalan. Lumingon si Clara kay Isabela, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Ang panginginig ng mga balikat ni Isabela ay tila isang himig ng pagsisisi na huli na ang lahat. At ikaw, Isabela, ang lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw sa kumpanya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi na kailangan ng kahit anong sampal o hiyawan. Hahayaan ko ang batas na magturo sa iyo kung ano ang halaga ng katotohanan. Tumayo si Clara. Ang tunog ng kanyang pag-urong ng upuan ay tila isang huling tuldok sa usapang iyon. Habang naglalakad siya palabas, hinarang siya ni Arthur sa may pintuan. Ang mga mata ni Arthur ay puno ng pagsusumamo, ng pag-ibig, at ng isang matinding kirot na tila hindi na kailanman maghihilom. Clara, kahit kaunti ba, wala na bang natira sa Clara na nakilala ko sa penthouse? Yung Clara na kahit hirap na ay marunong pa ring magmahal? Tanong ni Arthur. Ang boses ay basag na tila isang kristal na nahulog sa matigas na sahig. Napatigil si Clara. Nadama niya ang pamilyar na init mula sa presensya ni Arthur. Ang amoy ng sandalwood na dati ay nagsilbing kanyang kanlungan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang puso ay tila naging isang batang naghahanap ng yakap. Ngunit, nang hawakan niya ang peklat sa kanyang palad, ang sugat mula sa basag na kristal noong unang gabi, muling nagbalik ang lamig sa kanyang sistema.
Ang Clara na yon ay pinatay niyo na. Arthur, pinatay niyo siya sa bawat gabi na hinayaan niyo siyang umiyak ng mag-isa sa dilim. Sagot ni Clara nang hindi tumitingin. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay ang resulta ng lahat ng inyong kalupitan. Lumabas si Clara ng boardroom. Ang kanyang mga hakbang ay matatag habang tinatahak ang hallway na dati ay nilalakaran niya nang nakayuko. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling nakita niya ang sariling anino na hindi na nakatiklop, kundi tuwid at malaya. Sa bawat empleyadong nadadaanan niya, ang pagyuko ng mga ito ay hindi na pagpapakita ng kapangyarihan, kundi ng tunay na respeto sa isang reynang nagbalik mula sa mga abo. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, tumingala si Clara sa langit. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila at sa gitna ng mga ulap, isang bahagyang sinag ng araw ang sumisilip. Nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Don Teodoro. Senyorita, handa na ang imbitasyon para sa Grand Gala bukas. Doon mo ba tatapusin ang lahat? Huminga ng malalim si Clara. Alam niyang ang bukas ay ang huling kabanata ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na bumubulong. Kapag nakuha na niya ang lahat ng hustisya, kapag nakaluhod na ang lahat ng kanyang mga kaaway, magagawa pa ba niyang mahanap ang kapayapaang matagal nang ninakaw sa kanya? O mananatili ba siyang bilanggo ng kanyang sariling tagumpay? Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa gusali ng Alexandra Tower. Doon, sa may bintana ng penthouse, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tila isang bituin na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Ang bawat hakbang ni Clara sa gitna ng malawak na ballroom ay tila isang martsa ng tagumpay na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga alaala. Ang suot niyang gown na kulay ginto ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tila babawat hibla ng tela nito ay hinabi mula sa bawat patak ng luhang ibinuhos niya noon. Lahat ng mga matataas na tao sa lipunan, ang mga taong dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya, ngayon ay nakayuko at nag-aabang sa kanyang bawat salita. Ngunit sa kabila ng kinang at karangyaan, ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay hindi kayang tabunan ang amoy ng nakaraan. Sa isang sulok, nakita ni Clara si Doña Aurora. Ang reyna ng mga alipusta ay mukhang isang lantang halaman na pilit na itinatayo ang sarili. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pait at pagkatalo. Sa tabi nito ay si Isabela, na ngayon ay binabantayan ng dalawang lalaking nakauniporme, naghihintay lamang sa pagtatapos ng gabi bago tuluyang dalhin sa kalsada ng katarungan. Ngayong gabi, ang Alexandra Group ay opisyal ng magiging Maria Alexandra Foundation. Ang boses ni Clara ay umaling-aungaw sa buong ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing tatag ng bundok. Ang kumpanyang ito ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan at pang-aapi. Gagamitin natin ang bawat sentimo nito para sa mga taong katulad ko. Mga taong may pangarap ngunit walang boses. Mga taong biktima ng sistemang tanging yaman lamang ang kinikilala. Matapos ang kanyang talumpati, lumabas si Clara sa balcony upang kumuha ng hangin. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumanas sa kanyang balat. Tila isang haplos ng pagbati mula sa kanyang ina. Naroon si Arthur, nakatayo sa dilim, nakatingin sa malawak na syudad na tila hindi na niya pagmamay-ari. Clara, pabulong na tawag ni Arthur. Hindi na siya lumapit, nanatili siya sa distansyang alam niyang nararapat sa kanya.
Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang hustisya, ang paghihiganti. Masaya ka na ba? Humarap si Clara sa kanya. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Hindi ito tungkol sa saya, Arthur. Tungkol ito sa paghilom. Ang paghihiganti ay isang lason na kumakain sa kaluluwa. At ayaw kong maging katulad nyo. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na susi kay Arthur. Ibinabalik ko sa iyo ang penthouse. Hindi bilang isang Alexandra, kundi bilang isang lalaking kailangang matutong mamuhay ng mag-isa at pagbayaran ang bawat pagkakamali. Huwag mo itong gawing kuta ng pagmamataas, kundi gawin mo itong lugar ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat. Ang boses ni Arthur ay basag. Puno ng pagsusumamo. Pinapatawad na kita, Arthur. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan, sagot ni Clara. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na nagbubura sa mga latay ng nakaraan. Ito ang golden moment ng huling kabanata. Bago tuluyang umalis si Clara, lumapit siya sa isang batang katulong na nakatayo sa gilid na tila natatakot na magkamali. Hinawakan ni Clara ang kamay nito at binigyan ng isang matamis na ngiti. Huwag kang matakot. Hinding-hindi ka na mag-iisa sa dilim. Tinalikuran ni Clara ang marangyang party, ang mga ilaw, at ang lalaking dati ay kanyang mundo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tumuloy sa ospital. Naroon ang kanyang ama, ang lalaking nagligtas sa kanya. Nakaupo na sa wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Tay, tapos na po. Malaya na tayo. Bulong ni Clara habang yumayakap sa matanda. Ang tunog ng mahinang pag-iyak ng dalawa ay humalo sa tunog ng banayad na hanging panggabi. Wala na ang galit, wala na ang puot. Sa gitna ng lahat ng pait at baha ng luha, nakahanap si Clara ng isang bagong simula. Ang accountant na dati ay nagpapanggap na katulong ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling kapalaran, na ang tanging korona ay ang kanyang malinis na budhi at ang pag-asang bukas, ang araw ay muling sisikat para sa lahat. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng bagyong sumira sa buhay ni Clara. Sa isang malawak at luntiang hardin sa labas ng Maynila, malayo sa ingay at usok ng mga dambuhalang gusali, nakatayo ang isang simpleng bahay na puno ng liwanag. Wala itong mga chandelier na gawa sa kristal o mga sahig na gawa sa mamahaling marmol, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng amoy ng bagong luto na pagkain at sariwang hangin. Dito naninirahan si Clara kasama ang kanyang ama. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan. Madalas na nakaupo sa beranda habang binabasa ang mga libro tungkol sa paghahalaman. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang kapayapaang tila isang panalangin na sa wakas ay sinagot ng langit. Ang Maria Alexandra Foundation ay naging isa sa pinakamalaking sandigan ng mga manggagawa sa bansa. Hindi lamang ito nagbibigay ng trabaho, kundi nagtatayo rin ito ng mga paaralan para sa mga anak ng mga katulong at draper, mga batang nangarap na maging accountant, doktor, o arkitekto, ngunit walang sapat na lakas para lumaban sa agos ng kahirapan. Sa bawat batang tinutulungan ni Clara, nararamdaman niya ang paghilom ng kanyang sariling sugat. Ang bawat tagumpay nila ay tila isang yakap mula sa kanyang ina, na tila bumubulong
na hindi naging sayang ang lahat ng kanyang pagtitiis. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga rosas si Clara, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Hindi ito ang marangyang itim na limusin na dati ay nagpapakaba sa kanya. Isa itong simpleng sasakyan. Bumaba roon si Arthur. Wala na ang suot niyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt at maong, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa noong siya ay hari pa ng Alexandra Group. Sa loob ng isang taon, ginamit ni Arthur ang kanyang natitirang yaman para sa mga charity programs at dahan-dahang binuo ang kanyang sariling pangalan, malayo sa anino ng kanyang mapang-aping ina. Si Doña Aurora ay nananatiling nasa loob ng isang tahimik na retirement home, nag-iisa sa kanyang mga alaala ng kapangyarihan. Habang si Isabela ay patuloy na hinaharap ang mga kaso ng korupsyon sa ilalim ng batas. Clara, tawag ni Arthur. Ang kanyang boses ay wala na ang lamig ng yelo, kundi puno ng isang uri ng paggalang na tila isang dambana. Hindi ako naparito para humingi ng anumang pabor. Gusto ko lang sabihing, nakapagtayo na ako ng unang silid-aklatan sa probinsya para sa mga bata. Pinangalanan ko itong Clara's Light. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Inilapag niya ang pandilig at lumapit sa bakod. Salamat, Arthur. Masaya ako na nahanap mo na ang tunay na saysay ng iyong pangalan. Maaari ba tayong magsimula muli? Tanong ni Arthur, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit handaring tanggapin ang anumang sagot. Hindi bilang amo at katulong. Hindi rin bilang magkalaban sa negosyo, kundi bilang dalawang taong natutong magmahal sa gitna ng pagkawasak. Tumingin si Clara sa malawak na langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong paligid. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang musika ng bagong simula. Alam niya ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpayag sa sarili na humakbang patungo sa hinaharap ng walang bitbit na kadena ng puot. Ang tadhana ang magsasabi, Arthur, sagot ni Clara. Pero sa ngayon, sapat na ang alam kong pareho na tayong malaya. Habang naglalakad si Arthur palayo, hindi na naramdaman ni Clara ang pait sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa damuhan ay tila isang awit ng katarungan. Ang bawat latay sa kanyang pagkatao ay naging mga bituin na nagsisilbing gabay sa dilim. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa dami ng alahas. Ito ay matatagpuan sa bawat ngiti ng amang nailigtas, sa bawat batang nabigyan ng pag-asa, at sa kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog ng paulit-ulit. Si Clara, ang accountant na naging katulong at naging reyna, ay sa wakas ay nakauwi na sa kanyang totoong kaharian, ang kaharian ng kapayapaan.